Pero bago ang lahat, Burns, pag-usapan muna natin yung bago niyong show, Yes, ma'am. please. Ay, oo. Ikwento niyo nga sa amin, paano na po yung konsepto ng, di ba yung pang-catchy ng title? Mr. Yes, Les Mr. Mrs. Les Mrs. Yes, thanks to Lidit ba yan? Yes, Didith Reyes, yes. yes. Konti na lang Didith na. Ang galing ng punchline. Paano yung community? Paano yung Happy ano? talaga kami. Kasi lahat kami mahilig sa ano eh. Enjoy kami sa set. Kasi mga comedian naman talaga kami basically. Tsaka hindi kami mga nega, puro kami positive. Happy Kaya vibes. happy kami na happy set yun all the time. So para po siya talagang breath of fresh air kasi Miss LT, mainly mas kilala ka as a dramatic actress talaga. Laging sa mga teleseries. Ito, iba siya. Drama teleseries talaga yung natataon na ilang taon na ganun ang ginagawa ko. Kaya sa akin, parang masarap sa pakiramdam dahil talagang iba, hindi yung 20 sequences o iyak ka ng iyak. Ito, light lang, ang saya-saya ng batuhan ninyo sa set. Ipinagdasal mo daw ito, di ba? Parang ganun. Na pinagdasal ko after na sabi ko, sana comedy naman may mag-offer. Biglang dumating yun. Kaya Miss Jelly, dun, kasi parang, hindi naman bago sa'yo ang pagkukomedy, di ba? Ano naman Ang kaiba lang kasi siguro sa ginagawa ko dito, usually kasi like, galing ako sa gag show recently, tapos I did yung kay Ogie, Confessions of a Torpe, pero yun, may mga drama, may comedy content, may drama, pero ito kasi parang may character pa yun eh. Ito parang all women. First time akong gagawa ng show na puro kami babae, naka-comedy, and yung comedy namin dito is not the usual, it's actually more now. Situational, tapos yung mga characters na pinaportray namin, somehow parang inisip mo yung cast pag sinabi ka, oh, sino kasama mo dito? Si LT, si Mitch Valdez, si Rufa, si Riz Azul, parang ang iba yung mix. Pag nagre-reading na nga kami, doon ko nare-realize, kaya pala kami pinagsama-sama. Kasi mararamdaman bawat role bagay sa bawat isa. And somehow it really works, I think. Oo, na-feel ko yung kumbaga, nag-gel talaga lahat yung characters na. Parang. Sa mga ginagawa namin eksena. Lalo na pag 3 pages yun, di ba? Ramdam mo lahat kasi kanya-kanya ng timing, kanya-kanya ng punchline, yung gano'n. So nag-a-adlib kayo? Hindi masyado. Kasi mayroong precise yung na. Actually, yung galing ng scriptwriter namin na never namin nakalagay kung sino. Episode 2, gawa nung una. Surprise! Yung gumawa ng unang script, siya yung gumawa ng episode 2, yung gumawa ng episode 3, gano'n. Hindi na, gano'n ang ginagawa nila. Pagdating po sa characters, Miss LT kasi ikaw, you play an independent woman, tapos jaded pagdating sa love. Tapos si Miss Jelly, wife ng OFW na parang philanderer yung reputation ng husband. Parang napansin ko na medyo contrast pagdating sa tunay na buhay, yung roles. Oo. So how is it hard for you to portray these kinds of roles? Mas role ko dapat kitita Mitch si widow. Pwede na si widow. Pero at least ito, meron namang nakakatulong nga sa akin ngayon kasi mas nagiging curious ako malaman pa yung paano ang social media networking, yung ganyan. Yung mga vlogs, mas nakikita ko na ngayon. Yung apps. Mga apps, yan, mas tinitignan ko na ngayon. Gano'n na pala ka dami ang pwede mong malaman through through internet. Okay. Ikaw, Miss Jelly. IT. Yeah. Right. The IT world. IT world. Ako, ano nga ba yung tanong? Doon sa character mo kasi di ba, malayo. sa personal na buhay. Medyo malayo, oo nga. Which is actually why I find it really fun to do. Kasi dinidiscover ko yung mga pinanggagalingan ng mga angst ko sa buhay pag umaarte na ako. Tapos yung medyo kakaiba siya kasi hindi lang siya nagne-network, hindi lang siya yung asawa niya na OFW, may pagkamalandi rin siya, maarte rin siya eh. So, ang sayang gawin, and it's not like before na yung character is close to your personality. Ito medyo parang
basta, Baliktad, no? medyo baliktad na, ang asawa mo, hindi ko naman alam kung ano yung feeling na asawa na nagtatrabaho na OFW, although minsan si Ariel nag-work siya mga isang buwan out of the country, o medyo, yun lang ang alam ko. Pero yung nagne-network, hindi ko rin yan alam. Pero parang ang saya niya gawin, natutuwa ako, naaaliw ako sa kanya. Curious ka din dun sa world na ginagalawan ng characters Yun po yung napansin ko na magandang panghikayat, especially for the women out there na tinatalakay talaga na nangyayari talaga siya sa tunay na buhay. Yes, totoo yan. Siguro medyo exaggerated lang ng konti yung sa amin, pero di ba nangyayari talaga yan? Masaya rin yung bonding kasi kunyari magkakapit-bahay, yung friendship na involved dun sa bawat characters, masaya rin. Kaya, yun ang abangan. At saka totoo siya, hindi yung palaging happy lang kami, palaging nagkakasundo, hindi talaga nagbabarahan, nagbubukingan, yung talagang totoong magkakaibigan. May tampuhan. May away, tampuhan, gano'n, may gano'n din. Sino ba yung mataray or hindi nyo kaibigan doon sa anim doon sa show? Sa episode, parang may mga tinatangay-tarayan tayo, di ba? Parang ganon. Depende sa episode. Oo, yung pilot nyo, parang pinalabas Pero sa umpisa si Ritz, kasi siya yung bagong salta. Mga inggitera, mga chismosa. Kasi chismosa kami, kasi napagkamalan namin siyang sa basta. Kailangan panoorin nila. Huwag nilang bitawan. Basta may mali kaming akala. Oo. Huwag nilang bitawan kasi every episode, merong episode ni Ritz, episode ni Andy, episode ni Jelly, merong episode si Mitch, nasasabi ko tuloy as characters. Sorry. Tapos meron din si Rufa, meron din ako, sarili ko na nai-inject nila.